Yahoo! Hello, hello, hello mga masters at mga ka-G! Kamusta ang lahat dyan? Good morning, good noon, good afternoon, good evening, and good night po sa lahat sa mga kung saan man sulok ng mundo. Nandito na naman tayo sa ating All About G, the Green Iguana Daily Vlogs. At I hope nasa mabuti po kayong kalagayan dyan. At continuation ito po ng ating short lecture kahapon, which is all about acidity, kung ano yung nabibigay sa atin ng artificial sweeteners or mga aspartame. So, ang ating lecture ngayon is kung gaano ka grabe ang epekto po pag uminom tayo ng soft drinks or soda sa ating katawan. So, ang soft drinks po ay most of the time, yung mga dark soft drinks, dark colored, ay carbonated po yan. Carbonated drinks, as you can, the root word is carbonated. The two coined, hindi pala root word. Yung kanyang pangalan is carbonated, that's because there's a reason why naging carbonated po yan. So carbonated, dinagdagan po ng carbonic acid. Carbonic acid is also known as carbon dioxide. Ang carbon dioxide po ay waste product po yan ng ating respiration. Nag-i-inhale po tayo ng oxygen, nag-i-exhale po tayo ng carbon dioxide, and here you are putting back carbon dioxide sa ating bloodstream dahil umiinom ka ng soft drinks or umiinom ka ng carbonated drinks. Yung mga sparkle ata, yung mga sparkling drinks yata yan. Sparkling drinks, hindi sparkle. Yung mga sparkling drinks po yan, ay carbonated din po yan. So, dinagdagan po nila yan ng carbonic acid, also known as carbon dioxide, para pagbukas mo ay psss, yun. And syempre, meron yan na molecule ng carbon dioxide sa liquid na iniinom natin. So, anong nangyayari? Binabalik mo yung carbon dioxide sa katawan mo, dapat oxygen yung pinapasok natin dyan. Nag-gets nyo na po yung logic. So, ibig sabihin, hindi po yan para sa loob ng katawan natin. Hindi po yan ang kailangan natin. Kailangan natin oxygen para ma-revive at ma-rejuvenate yung ating mga organs and ating mga cells. Pero pinapasukan mo ng carbon dioxide. Another ingredient po ng soda or soft drinks is phosphoric acid. Tingnan nyo ha, may phosphoric acid yan dyan. Bakit po may phosphoric acid po ang soda or ng soft drinks? Alam nyo ba na isang bote ng soft drinks, regular soda, ay meron yan 10 kutsarita ng asukal. Ginagamit nila dyan is white sugar. Kung hindi sila gumagamit ng white sugar, may gumagamit sila ng aspartame, replacement. That is why they call it diet or zero calories soda. So pag ginagamitan nila ng aspartame, sabihin nila sugar-free. And kahapon ay na-discuss ko rin yan. At nasa huling part na po ng ating, ako nag-start ng ating All About G kahapon dahil hindi ko talaga alam kung ano yung sasabihin ko. Nagbati-bati lang ako, and then immediately pinasok ko yung soda, yung aspartame. Kaya aspartame yung ating pag-uusapan. So yung yan ay galing po sa tae ng genetically modified E. coli bacteria. So E. coli, alam niyo naman ang E. coli, di ba? Yan, pag napasok sa katawan natin yan, masakit sa tiyan yan. Magkakaroon ka ng mga diarrhea, magkakaroon ka ng maraming mga magkakaroon ng lagnat. So, yun yung mga E. coli bacteria. So, pag pumasok na sa katawan mo yung aspartame, dahil yun yung ingredient na nilagay nila sa mga diet ng mga food and soft drinks or soda, ang ating bloodstream ay dadalo yan sa buong katawan natin. Kung meron ka ng may ininom ka o minatake ka na may aspartame, hindi naman yan in one day ay magkakasakit ka agad. So, it will take a while kasi accumulation yan.
may ano din tayo, may bloodstream din tayo at umiinom din tayo ng tubig. So ang mangyayari is pag uminom ka ng something or kumain ka ng something with aspartame ay magiging acidic po yung katawan natin, dadalo yan sa bloodstream natin. If you have a lot of those already, which is because it's addictive, and akala natin safe, kaya yun yung pinipili natin. Now, what if kung lahat ng kinakain mo na, lahat ng mga ginagamit mo ay aspartame na or 0 calories na, syempre magiging part ng diet mo yan, mas lalong dumadami yan sa bloodstream mo. Pag dumaloy na yung dugo sa atin at na-sense po ng brain, sabi ng brain natin, yung daming aspartame ito Kasi nagiging nagiging part ng circulation mo na yan. So, pagdating po sa ating brain, sa utak natin, kasi magsa-circulate yung dugo mo with aspartame, ang brain po natin ay magiging alert po yan. Sabi ng brain, ayaw ko nito. Ayaw kong pumasok ito sa ating central nervous system. Diba? May central nervous system tayo kung saan nagko-control ng mostly ng ating mga movements. Siyempre, yung brain. So, yung brain natin po ay magsiswell. Mag-swell po yun yung brain natin. Okay? Pag swell ng brain natin, kasi ang gagawin niya is ayaw niya itong pumasok sa ating central nervous system. And gagawa po siya ng mga bulsa-bulsa, parang gate. Para kung saan niya nakita yung aspartame, doon ay magke-create siya ng parang bulsa. Tataguin niya yun. Ayaw niyang papasukin doon sa central nervous system. And as time goes by, pag marami ka ng mga bulsa-bulsa dyan sa ating brain, yan pala ang nagkukos ng mga cysts at tumors. Mga tumor. So yung tumor na yan, hindi naman cancerous yan. Pero syempre, pag dumami yan, at makakos yan ng mga blockages. Diba? And then, ang ating immune system naman, syempre nakita niya ba't mayroong mga bilog-bilog dito. Atakihin niya yan. Kakainin ng immune system ng white blood cells natin yung mga tumor na yan. Kasi yun yung purpose ng ating white blood cells. Pag may nakita po silang mga foreign object, mga bagay na hindi dapat doon, yan ang kanilang pinapatay, kinakain, at inaatake nila para i-absorb po nila yan at kainin para mawala po. Kaya wag kayong matakot sa mga iba dyan na may mga cysts at tumors. Pag sinabi nila syempre mga doktor na meron kang cyst or tumor, wag biglang matakot. Kasi yung ating mga cyst at tumor po, mga defense mechanism po yan ng ating katawan. Pag meron silang nakitang mga illegal or mga bawal na mga not normal sa katawan natin, ay nila yan, piniprevent nila pumasok yan sa pinakamalapit, either brain or heart or sa mga internal organs. Kaya parang gate po yan, sasarhan nila yan para hindi pumasok. Yung sasarhan na yan ay parang nagiging bulsa. Sila po yun yung protective mechanism ng katawan natin. So pag may mga bulsa-bulsa yan, yun, pag tumatagal ay lumalaki yan, nag-accumulate. Pag hindi strong ang immune system mo ay hindi po yan kaya lalaki yan. Pero kung maganda yung immune system mo, ay kaya pala yan kunin, kaya pala yan mawala. Pababa yung gene natin So, balik po tayo sa topic natin na ang sugar na nilalagay po nila yan sa ating soda. Imagine, 10 teaspoons po yan. Ang 10 teaspoons po, grabe na yan. Hindi mo kaya yan kainin. Sino ba sa inyo dyan ang makakakain ng 2 kutsara ng asukal? Diba? Hindi yan kaya ng katawan natin. As in, guys, meron akong narinig. Sino ba yun? Yung pinakain nila ng 2 kutsarang, yung parang nahimatay yung kanilang pamilya at pinakain ng kanilang, sino ba yun? Basta may vlogger po ako. At binigyan po nila ng 2 kutsara na asukal at nagising siya. Hindi pala nahimatay, parang nanlumo lang po. Very weak siya. So binigyan ng 2 kutsarang asukal at syempre at bumalik daw yung kanyang sigla.
Yung iba dyan ay pag medyo, ito po yung mga misconceptions natin. May iba dyan na pag masama yung pakiramdam, umiinom ng Coke o umiinom ng soda. At sabi nila, yun yung kailangan nila. Siyempre naman, pag nanlumo ka, alam niyo ba na hypoglycemia yan or mababa yung sugar nyo. Siyempre, pag uminom ka ng soft drinks, ay babalik yung sugar mo, magiging energetic ka na naman. Pero alam niyo ba na nagiging 2.8 pH yung dugo mo? Paano yan? Paano mo maibalik yan sa 7.4? Sa 7.4 yung blood pH natin. Grabe yan. Ang dugo na magse-circulate sa buong katawan mo ay acidic. Another root for problems naman yan kasi ang acidity is the favorite food of cancer. Tumor, cysts, pimples, name them all. Lahat ng mga sakit, diabetes, high blood pressure, headaches. Yun, pag meron kang acidic na blood, yan ang pinaka-paborito na breeding ground ng mga sakit. Kaya, try to avoid it. So, anong phosphoric acid? So, pag kumain ka po ng sugar, halimbawa, may 2 kutsara ka na asukal na puti, try mong kainin yan, susuka ka agad. Ayaw yan, i-repel yan ng brain natin. Pag ginawa mo yan, bigla kang susuka, isusuka mo yan, ayaw ng brain natin yan. So, ninagyan po nila, dahil po yung mga soft drinks po ay may 10 teaspoons. 10 teaspoons is about 2 tablespoons and 1 teaspoon na ang equivalent niya yan. 2 kutsara at 1 kutsarita po kasi 1 teaspoon po, 3 yan eh. 1 tablespoon, 3 kutsarita yan. So, 10 teaspoons, 3 kutsarita, 10 kutsarita is mga 2 kutsara yan and more. So, pag naubos mo isang botelya ng soft drinks or can ng soft drinks, it's like nakainom ka na ng 10 kutsarita ng asukal or high fructose corn syrup or aspartame. Diba? So, very poisonous po yan. Imagine nyo, yun yung na-take nyo. So, biglang magiging acidic yung katawan natin. Pero yung brain natin, hindi siya aware na mayroong asukal. Kasi pag alam niyang may asukal yan, ay susukahin mo yan. Kasi, mayroong capacity yung brain natin na ayaw niyang parang ayaw niya talaga ng sugar. Pero ninagyan po nila ng phosphoric acid. Isa sa mga ingredients yan para hindi ma-identify ng brain natin. Parang lulukohin ang brain. Diba? To cheat the brain from identifying sugar. So, yun. Ang phosphoric acid. Alam niyo ba kung saan po ginagamit ang phosphoric acid? Yan po ang ginagamit para maglinis ng banyo, magtanggal ng kalawang. Ayun ang purpose niya sa mga metal industry. Yung phosphoric acid po ay may ginagamit po nila yan para hindi kalawangin yung kanilang mga produkto. So imagine, iyan ay iniinom natin. Noon, inaamin ko, umiinom ako ng soft drinks noon. Pero ako, never na ako nag-soft drinks ngayon. Okay? So, phosphoric acid, kahapon, carbonic acid, which is also known as carbon dioxide, and of course, aspartame, yun yung ingredient, at sugar. Yun yung mga ingredients ng soda na nilalagay po nila. Kaya as much as possible, mga masters, mga ka-G, try nyo pong i-avoid talaga yan. Zero tolerance po tayo when it comes sa soda. As much as possible, mga masters, please, mga ka-G, dahil po kayo ay nakikinig na po sa akin, can you promise me please, avoid nyo na po yun. Sa mga parties nyo po, no? Ano talaga ako niyan. Sa bahay namin, pag may party po kami, or involved po kung kami yung host, never ka makakita ng soda, ng soft drink sa aming handa. Kahit magreklamo pa yan sila. It's either magtitimpla po kami ng juice or ang aking auntie kasi may tindahan may tindahan kasi kami sa aming bahay. So pag may mga ganon, so it's either iced tea na lang po or tubig or juice ang siniserve namin. Pero meron talagang iba dyan na nagre-request ng soda, ng soft drinks. So, kung mag-order sila, halimbawa sa restaurant, bahala sila dyan. Basta kami ay hindi kami nagsiserve. So, mga masters and mga ka-G, I hope na nag-learn naman kayo ng bagong topic, sa ating bagong topic.
And see you bukas in our next vlog. God is great. Yahoo!